this week para i-celebrate ang pagtatapos ng pinakauna nating season ng inyong Tuesday Night Tambayan. Pinagsama-sama namin ang pinakamaiinit na episodes these past 3 months. Tama yan, Nico, at muli natin mapapanood ng ating outstanding schoolmates from their respective universities. Pero guys, kung nabitin kayo, don't worry because we have more to show you. Oh, dahil mamaya ipagpapatuloy natin ang ating throwback sa ilan sa mga estudyante na nakasama natin at nag-share ng thoughts at opinions dito sa Schoolmates. Kaya naman, tumutok na kayo sa inyong mga TV screens dahil sigurado ako magiging masaya ang second part ng ating Season Ender Special. Dito lamang sa #1 youth-oriented debate program ng Bayan. Dito lang sa Schoolmates! Wait lang, Miko Hesa. Maiba tayo Okay. Napansin nyo ba yung mga kabataan ngayon? Yung tuwing episodes natin, akala natin dati nung hindi pa natin ito ginagawa, puro COC lang alam. Facebook, Instagram, yung mga crush nila. Pero nakakabilib na dahil sa show na to, nalalaman natin na may pakialam pala sila. Totoo diba? yan. Ikaw, Totoo yan, JV. Nakita ko yan sa mga estudyante, di ba? Hindi lang sa mga debaters, kundi pati sa audience, pati sa ating mga netizens, di ba? Talagang may pakialam sila, dahil sila sabi nila yung mga opinion nila tungkol sa mga issues natin. So makikita natin na aware talaga sila, lalo na ngayon, di ba? Na katulad nga ng sinasabi mo, hindi lang naman sa mga nakatutok sa mga gaming ng mga kabataan saka yung ngayon. mga kabataan ngayon, kahit naka-Facebook sila, nakikisali sila sa talakayan natin sa Schoolmates, di ba? Totoo yan, di ba? Guys, nakakagulo talaga. Pero kayo guys, what makes you informed with the issues ngayon? Paano kayo, nag-a-advise or how do you see mga issues that we see online? Ako kasi para sa akin, mahalaga ang issues di ba? Sa internet. Di ba? Doon pa lang may newsfeed mo pa lang, marami ka nang malalaman doon. Around the world yun, Hesa. Di ba? YouTube pa lang, dahil mo nang matututunan. Kaya parang ang sarap manood ng mga balita kasi nai-inform ka Nalalaman mo yung mga issues natin. So palagi kang online? On Palagi Facebook? online Facebook. Sure ka news lang? News lang. Lalo na ako, nakatutok ako lagi sa News at 6. Ayan, dami-dami ng mga nakukuha dyan. At saka talagang, syempre, lalo na sa atin, di ba, pagka may mga issues tayo na pag-uusapan, magre-research ka talaga. Ako, ginagawa ko minsan, nakikipag-usap ako sa iba-ibang klaseng tao para makita ko yung punto ng pulso ng mga kababayan. Kasi in that way, matututo ka din di ba? Kasi iba't ibang isip ng At tao. alam mo, okay yung research na yun kasi aside from showbiz news, meron din yung social news and in social network, we get to see that every day. Fashion, di ba? Yeah. Pero sandali lang guys, may iba tayo. Okay. May tanong ako, para sa inyo yung social awareness, gaano ka-importante ito sa ating mga kabataan? Ikaw, amigo. Napaka-importante niyan dahil syempre katulad ng mga sikat na issues na nangyayari ngayon sa mga kabataan, di ba? Marami Cyberbullying. Isa yan. Isa yan, di ba? Para sa akin, para mas maganda na social aware ka, para alam mo kung paano paglalaban yung karapatan mo. Na hindi ka inaapak-apakan na kung sino man, di ba? Tama yan. And also guys, alam mo, napaka-interesting na yung mga kabataan ngayon, they still are involved sa mga issues, di ba? Hindi lang puro Facebook or online, sinasabi mo, Instagram, Twitter. Pero they are also interested to say yung mga opinions nila. Like sa mga schools na pinunta natin before. Nakakagulat, di ba? Ano yung paborito na school natin na sinasabi natin? Sa PNU! Ang ating mga guro, future teachers natin. Ay, wala pa si Nico noon. Bakit paborito ninyo yun? Ha? Bakit paborito? Napaka-lively lang nila and very sila opinionated, bawal diba? sa Miko, magugulat ka talaga kung nandun ka pa lang. Pero alam ko naman dahil nung nasa PLM ka, marami ka rin namang nakitang chicks marami ka rin namang Diyan, magaling si
Si JV? Ako? Or ikaw? Si Mino! Idol ko yan eh. Okay. Wag na natin Hindi, pagtalunan pag-usapan yan. natin. Pag-usapan natin. When we come back, babalikan po natin yung mga mahalagang issues na tinalakay natin nitong season 1. So magbabalik yan ng Schoolmates! May pakialam ka! Schoolmates! Alright guys, balikan natin ang past episodes kung saan high school students naman ang nag-share ng kanilang opinions regarding the two most interesting topics we discussed that day. Alright guys, panoorin natin ito. Before natin sila bigyan ng chance for their rebuttals, magbibigay muna tayo ng isang question. Pwede ba yun? Okay. Ano yung question mo, Jules? Okay, kasi recently, di ba, sobrang nag-trending itong photo bomber sa Luneta. Ah, Diba? yes, Yung statue ni Rizal. Pero bakit kaya dun sa statue ni Andres Bonifacio, sobrang daming din namang photo bomber, pero parang wala namang nagre-react. Walang mga Diba? masamang reaction. Tanungin natin yan sa Team Bonifacio. Anong masasabi niyo doon? Well, actually, Sir Jules, if you look at it, like, more people know about Luneta Park, right? Because it's a historical place here in the Philippines, but also that monument is also a very historical place in the Philippines. The difference is the amount of people that knows about these areas. We've all come to love Rizal in our grade school years, so like we know more about Rizal, and we have learned to honor his memories, and like we have forgotten to marvel about our other national heroes, which includes Bonifacio, as we see today. So is that a bad thing? It's very subjective. Subjective thing, It's okay. very objective. Alright, so for Team Rizal, anong masasabi niyo doon sa sinabi nila? Para sa amin, dahil nga si Rizal ay parte na ng people's expression. At tulad nga ng sabi niya, mas kilala na ang monumento ni Dr. Jose Rizal. Kaya ang mga tao ay mas nagre-react. At mas kilala nila bilang isang bayani si Dr. Jose Rizal. Dito pa lamang ay makikita na natin na mas kinikilala ng mga tao si Dr. Jose Rizal bilang isang bayani. Alright, ayan. So yan yung thing nila for that photo bomber in Luneta as to the monument of Bonifacio in Liwasang Bonifacio. Yes. Okay. So at this point, of course, kanina narinig na natin yung mga arguments nila, Hesa. Oo. Ano ba ang napipigil nyo na ba? Nafe-feel nyo na ba kung ano maisasagot nyo? Okay, may mga reservations na sila. So let's start with Team Rizal. Arnold, go ahead. Okay, dun sa mga points na nilatag ng Team Bonifacio, especially na sinasabi nila na educated din naman pala si Bonifacio. Nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral si Dr. Jose Rizal. Ngayon, naniniwala ka bang nagamit niya ito upang makapag-ambag sa pagtatamo ng ating kalayaan? Oo, subalit, hindi naging hadlang ang kahirapan kay Bonifacio upang maging isang edukado at makapagbigay ng tulong para matamo ng Pilipinas ang kanyang kalayaan. Kahit hindi naman niya natanggap ang mga oportunidad na nakuha rin ni Dr. Jose Rizal. Itong nagpapatunay na si Andres Bonifacio ang karapat-dapat na bayani at bilang huwaran ng mga karaniwang tao. Alright, and set lang natin yung topic sa audience. So Okay. basically, we are talking about education ng dalawa. Yes. Ng dalawang bayani. Pero paano ba nila nagamit yung academic excellence nila in social relevance? Okay? Paano nila nagamit sa lipunan? Okay, so tuloy natin, nagamit naman daw yung education ni Andres Bonifacio. So, ano masasabi niyo dyan? So, bale patas lang daw. Nagamit din naman daw nila in social relevance. So, sino ang mas angat dito? Switch topic. Para po sa amin, mas angat siyempre si Dr. Jose Rizal sapagkat yung influence po niya, hindi lang po local, kundi international sapagkat meron po siyang mga kaibigan sa ibang bansa tulad na lang po ni Blumentritt. Okay, ayan. So, international level naman daw kasi si Rizal. So, si Bonifacio, hindi naman pala kilala international. Tama ba yun? Team Bonifacio? Kung iisipin natin, sinasabi mo na si Jose Rizal ay kinala international, pero ang pinaglalabanan natin ngayon ay yung ating national hero. Kaya sa lokal natin na pamahalan, ito ang mas importante. Ito naman ang aming tanong para sa partido ni Rizal. Nakasalumuha ba ni Dr. Jose Rizal ang masa katulad ng pakipamuhay ni Bonifacio sa mga karaniwang tao? Okay, sagot. Maaring hindi nakasalamuha ni Rizal ang mga karaniwang tao tulad ni Bonifacio. Ngunit, naranasan din ni Rizal ang pagmamalupit ng mga Kastila. Ang kanyang nanay na si Doña Teodora
ay pinagbintangang tinangkaraw nitong lasunin ang kanyang sariling pinsan. At dahil dito, si Doña Teodora ay pinaglakad mula Calamba hanggang Santa Cruz at siya rin ay nakulong ng 2 taon. Hindi rin natin dapat kalimutan na ang edukasyon at kaalaman ni Rizal ay sapat na upang malaman niya ang mga maling ginagawa ng mga Kastila at ito ay binigyang diin niya sa kanyang Noli at Fili. Alright, ayan, umiinit na. Nagbabalikan na sila ng mga historical facts na And speaking nakasalamuhan of naman that, daw. Jus, no, may tanong ako. Sa tingin nyo ba, magtatagumpay ba si Jose Rizal kung hindi niya sinulat yung 2 nobela niya? Okay, Team Bonifacio. Kung walang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, sa tingin nyo, naging matagumpay kaya yung pagmulat sa bayan doon? Hindi naman po kasi isa po sa points din po nila na ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ang nag-inspire kay Bonifacio na lumaban sa revolusyon. Pero, at nag-inspire ng ibang tao rin. Pero pag inisip mo naman, kung hindi naman makakarating Noli Me Tangere at El Filibusterismo sa mga Pilipino kung wala si Bonifacio. Okay, so kayo, still on Noli and El Fili, kung wala yon sa tingin nyo, successful pa rin ba? Up until now, kikilalanin pa rin ba siya ng bayan? Aba, oo naman. Kikilalanin pa rin si Jose Rizal ng ating pambansang bayani kung wala ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Kung ating babalikan ng nakaraan, ay si Jose Rizal ang gumawa ng La Liga Filipina. At dahil dito ay namotiba si Andres Bonifacio nang ikulong si Jose Rizal na gawin ang katipunan. Dito ay nagising hindi lamang si Andres Bonifacio, kundi ang libo-libong Pilipino upang magkaroon ng espiritu ng nasyonalismo at lumaban sa mga Espanyol. Okay. Ayan, so sinasabi ni Ben na si Rizal naman kasi Hesa daw nang simula ng La Liga Filipina, kaya mas na-inspire daw si Bonifacio. So ibig sabihin, nanggaling din pala yung pagiging aktivista ni Bonifacio dahil kay Rizal. Ano masabi niyo dyan, Team Bonifacio? Hindi lang mula kay Rizal ang mga inspirasyon na nakuha ni Andres Bonifacio para sa himagsikan na kanyang ginusto. Meron din siya mga iba't ibang accounts na binasa niya ang French Revolution at iba't ibang literatura na nag-inspire sa kanya at nakatulong para isimulan niya ang himagsikan. Kung titignan natin, kung wala ang El Fili at ang Noli Me Tangere, ayon sa sinabi ni Sir Jules, wala ang inspirasyon ng nasyonalismo mula sa taong bayan at mula kay Rizal. Anong masasabi natin ngayong mga posibleng magamit ni Rizal o magawa ni Rizal kung wala ang 2 librong ito? Besides ang pakikipaglaban, nakatulad na ginawa ni Andres Bonifacio. Sobrang init na ng usapin dito. Oo, napaka-tense. Coming from little kids, ang dami nilang insights. Ang dami nilang opinion regarding about this sensitive topic. Diba? Death penalty. So at this point, bibigyan natin sila ng chance, syempre na magbatuhan ng kanilang mga opinion sa bawat isa for our rebuttals. So kanina, para magka-recap tayo kay debaters, sabi ng grupo na in favor, ang dami ng mga crimes na nangyayari sa buong bansa, ang daming namamatay, ang daming nawawala ng mga karapatan. Kapag nakukulong daw Hesa, ay pwede rin din naman sila makalaya. Or pwede rin naman daw sila na mapatawad in the future. So parang for this group, para sa in favor, hindi daw justice yun. Walang justice doon kasi hindi mo na maibabalik yung namatay. So ano masasabi nyo dyan sa grupong hindi pabor para sa death penalty? Sa Amerika, pinatupad sa kanila yung death penalty, pero ano nangyari? Unang-una, marami pa rin namamatay sa kanila. Maraming gumagawa ng krimen kahit death penalty na yung hinahatong sa mga taong pumapatay mismo sa kanila. Parang wala rin, kung tutuusin, wala rin kasing silbi kung ipapatupad yung death penalty sa bansa natin. Bakit kamo? Marami pa rin naghihirap. Maraming hindi natutuunan ng pansin. Kung pantay-pantay lang yung pagtingin sa atin, kung pantay-pantay yung pagtatrato sa bawat tao, makakamtan naman natin yung matinong hustisya. Okay. Alright, thank you, Kyla. So, sinasabi niyo, Jules, na sa US daw, kahit may death penalty, there are still crimes. So, hindi diba? necessarily na mababawasan yung Oo, crimes. so parang nila. walang point din, kahit meron death penalty. So, ibalik nga natin sa mga pabor. Ano masasabi niyo? Ang sabi niyo po, di ba, walang kwenta ang magkaroon ng death penalty sa Pilipinas. Eh bakit sa Davao may death penalty? Pero sila ang 7th safe place in the world.
Okay, so sinasabi ni Earl na isa sa safest places in the world ang Davao. Pero clarify lang natin na walang death penalty na batas sa Davao, okay? So yung kaklarify natin, wala pang death penalty sa Philippines. Pero sinasabi niya na siguro may mga cases na may natatakot daw yung mga krimen sa may Davao. Bakit kaya ganun? May dadagdag po ako sa sinabi ng aking kagrupo. Sa Sweden, wala silang death penalty. Pero halos 0% ang kanilang crime rate. Ibig sabihin, hindi ang death penalty ang solusyon sa mga krimen. May mas malalim pa tayong kailangang solusyonan. Alright. Thank you, Kristen. So, sinasabi niya, death penalty is not the only solution. So meron na silang nabanggit na Amerika, meron ng Switzerland. Sweden. Yeah, Sweden. Sweden. So tapos may sinabi siya kanina dito na interesting na meron pang ibang dapat na masolusyonan. Ano yung kailangan masolusyonan sa tingin mo? Sa tingin ko, ang kailangang masolusyonan ay ang kahirapan. Kasi ito ay ang nagbubunga. Dito nanggagaling ang maraming mga krimen, katulad ng pagnanakaw, pagpapatay at ilan pa. Alright, so it all boils down to poverty. Yes. Oh, poverty daw. Para sa in favor sa death penalty, hindi daw kailangan ng death penalty kasi ang pinaka-root naman na problem ay kahirapan. Ano masasabi niyo dyan? Para sa amin naman po, hindi naman yung agad-agad, 0% agad-agad yung magiging result ng death penalty. At least, malilimit natin siya little by little para mapunta tayo dun sa sinasabi niyo para ma-solve natin yung poverty. Slowly but surely. So step by step nga. Step by step daw. Hindi naman daw isang snap agad pag gising mo, wala ng crime. So, it takes time pala. Hindi naman daw kailangan natin magmadali. Baka masyado kayo nagmamadali. Hindi naman pala ganun eh. O pwede pa naman daw, merong pag-aasa yung death penalty. Pero bibigyan natin ng proseso. Ano masasabi nyo doon? Hindi lahat ng tao sa Pilipinas ay diretso ang pag-iisip. Katulad ng mga taong nagdodroga. Di ba hindi diretso ang pag-iisip nila? Paano sila matatakot sa death penalty kung hindi nga sila makaisip ng tama? Alright, okay. Oo nga naman. May point din siya doon. Hindi talaga diretso mag-isip ang mga taong adik. Kaya say no to drugs, okay? So in other words, sinasabi niya, not everyone is disciplined, di ba? Yes, yung sinasabi nila. Okay, so disiplina naman pala ang problema. So kaya nga namin pinupush through yung death penalty is because wala tayong disiplina. Kung matatakot yung mga kababayan natin na gumagawa ng krimen, madidisiplina sila, alam na nila yung gagawin nila sa susunod. Okay, sagot ka? Oo, disiplina nga yung kailangan natin. Pero kung ipapatupad naman natin yung death penalty, hindi ba natin naisip na lalaki yung kaso ng bravery? Kasi mas maraming taong manunuhol sa kapwa nila para lang bayaran ng isang tao para i-frame up, para i-set up, para hatulan siya ng kamatayan. Wow, okay. Dapat tulong-tulong tayo, Jules. May pag-frame up na yan. Ang lalim nyo mag-isip, no? Posible na raw na mag-frame up pa. So may mga manunuhol na siguro para, kunwari pag may kaaway tayo, tapos gusto natin siyang makulong. Gagawa tayo ng something para ma-frame up siya, tapos mati-death penalty din siya, mamamatay siya. So, naisip mo na ba yun? Ngayon ko lang naisip. Okay. Pero ito, may iba tayo ng usapan para sa grupong doon. O may sasagot ka ba doon? Sige, okay na. Sige, ito. Ang Pilipinas ay isang Catholic country. Yes. Ayan daw. So, ito na yung usapin ng religion. Anong masasabi nyo na against ang simbahang Katoliko dito sa death penalty? Kasi syempre, pro-life ang simbahang Katoliko. At saka kung appropriate ba sa Pilipinas ang death penalty? Ano masasabi nyo? Katulad nga po nung sinabi ni Sir, yung death ay yung parang binigay sa atin ni God yung will para tayo yung magbaba ng justice sa mga kapwa natin. At saka, sa history din po kasi, nung panahon ng mga Kastila is that proponent din po ng death penalty yung simbahang Katoliko. So, it means po na hindi po against talaga yung simbahan sa pagbibigay ng death penalty sa Pilipinas. Alright. So during the Spanish times, ang sinasabi ni Irma is that the Catholic Church also supports death penalty. Sila naman pala nagsimula. So ibalik natin dito. Idadagdag ko lang sa sinabi ng kagrupo ko na pangalan ay Irma. Alam naman po natin na masama gumawa ng kasalanan. Kasi po, kapag gumawa ng isang kasalanan ng isang tao, sa tingin niyo po ba, tao pa ba yun? Nako.
Oo. Kapag gumawa ka ng kasalanan, mawawala na yung pagiging inhumane na raw ito, Oo. Hesa. Hindi na makatao kung gumawa ka ng kasalanan. Ang sagot mo dun? Katulad nga na sinabi ko kanina, ang hindi rason ng eye for an eye and tooth for a tooth sa kasong ito. Hindi naman porket pinatay ka niya, kailangan, oo, buhay din yung kailangan kapalit, pero hindi naman yung agad-agaran. Kumbaga kapag pinatupad natin yung death penalty, isipin na lang natin, papatay din sila ng tao. Hindi ba natin naisip na dapat din kasuhan yung mga doktor na mag-i-inject sa kanila ng natal injection kasi pumatay din sila ng tao? Nako. Okay, alright. Hindi raw pwede ang an eye for an eye, a tooth for the tooth for this case. Ayan. When we come back, babalikan pa natin ang mga mahalagang issues regarding the youth. Dito lang yan sa Schoolmates! May Pakialam Ka! Welcome back to Schoolmates. Bukod sa national issues, ay pag-uusapan naman natin ngayon ang issue ng pangskwelahan. Tama yan, katulad ng corporal punishment at pagsama ng sex education sa curriculum. Alam mo guys, excited na ako panoorin. Kaya naman, panoorin natin to. Alright, simulan na natin dito sa pabor side. Pabor daw sila na isama ang sexual education sa basic education system. Yes. Guys, anong unang issue, anong gusto nyo i-point out tungkol sa topic na to? Let's start with Aya. So, sinabi ni Nicole kanina na hindi pa daw ready yung mga bata na mag-receive ng sex education na pagtuturo. So, para kay Nicole, kailan ba yung sinasabi mong pagiging ready nila? Pagiging ready kasi ng isang bata, yun na nga, di ba, tinutukoy sa RA 10354 na simula grade 5 to 4th year high school. So, doon, yung grade 5, nasa 10 years old pa lang siya at nandun pa yung development ng pagiging aggressive niya at maaaring pa-impluensyahan pa siya ng mga kaibigan niya. So magandang, mas kilala kasi ng magulang ang pagbabalaki niya sa kanyang anak. So sila yung dapat na magturo doon. Sila yung makakapagsabi kung kailan handa ang bata. Dahil ang bata, masyado pa silang magulo yung utak para unawain yung mga ganong kasensitibong issue. Sinasabi mo na dapat yung mga magulang yung responsible sa pagtuturo ng sex ed sa kanila anak. Paano naman yung mga walang magulang? O paano naman yung mga guardians lang yung mga kasama nila? Or paano naman, or yung mga taong hindi responsable masyado yung magulang nila? Or uncomfortable yung mga magulang nila para pag-usapan ng sex ed? Kaya nga meron ding isinabatas na Parental Code Section 203 na nagsasabing ang korte ang bahalang mag-designate ng kung sino yung may karapatan na magbigay sa kanila ng guardian or ng pag-uunawa sa sex education. Hindi lang basta-basta yung mga school teachers na hindi naman capable at walang masyadong kasanayan sa pagtuturo. Kung mismong mga anak nga ng mga teacher na yon, hindi siguro maturuan yung mga anak nila. Paano pa kaya yung mga estudyante nila ang turuan nila? Hindi po ba? Alright, may tanong ako dito, JV, no? Naniniwala ba kayo na itatransform ang sex education ng ating mga kabataan? And will this knowledge give them an advantage to prevent teen pregnancies? Or yung mga hindi sila marunong about how to practice safe sex? Yes. Makakatulong ba to ang education? Ano masasabi niyo? Ang pagtuturo kasi ng sex education, kailangan ang mga guro ay well-trained at professional talaga. Yung talagang, alam niyo yun, alam talaga nila yung kung ano yung ugali ng isang bata sa pag-approach sa pagtuturo. Yung tipong, kaya nilang, kunwari sa edad na to, alam nila kung paano i-handle yung bata, ganito, ganyan. And naniniwala talaga ako na magiging effective yun kapag ang guro ay well-trained at professional. Yung sa sinabi mong well-trained at professional, anong standards mo para masabing yung magtuturo sa isang bata ng sex education is professional and well-trained? At isa pa, hindi ba mas mabuti kung yung magulang na mas kilala yung anak niya, yung magtuturo sa bata, kaysa dun sa teacher na walang connection dun sa bata? Kasi ang connection ng parents at ng anak, nandun na yun. At ang connection ng students, hindi natitraining yun. So, kung kilala mo yung anak mo, alam mo kung paano sasabihin sa kanya ang mga bagay-bagay. Kung ang
madami kang estudyante, hindi mo pwedeng isa-isahin yung kilalanin ng mabuti bago ang magturo. So, hindi ba mag-exert ka ng so much effort doon? Hindi ba mas madali na kung yung magulang na lang yung magturo kaysa sa teachers na isasabihin sa mga estudyante na hindi niya kilala? Alright, taruin lang natin. Ang sabi ng pro side, kung well-trained naman daw ang mga teachers, so why not they pass on the information to the kids, di ba? Kaso- Pero ang sinasabi ni Amos ay, Kine-question naman nila kung paano nga ba naging trained yung mga magtuturo. Kung may mga standards nga ba? Kung mas magaling naman nga daw magturo, ang mga magulang kasi sila yung nakakakilala sa kanila. Which Diba? makes sense naman kasi parents nga sila, so they know what's best Oo, for their kids. yes. Ano naman ang sagot nyo dito? Unang-una, ito kasi yung unang mali sa sex education. Ang misconception na ang sex education ay pagtatalik ng dalawang tao. Pero hindi yun. Hindi lang ito tungkol sa pagtatalik, ngunit ito ay tungkol rin sa health ng isang tao. So, ibig sabihin yan, kung alam naman natin na bata kumbaga nasa edad na 10 taon, hindi naman natin ituturo agad ang pagkatalik. Kundi ituturo natin kung ano ang meron sa kanya. For example lang dyan, ang katawan niya, yun. Alright, so sinasabi ni Davesky, no, na hindi siya tungkol sa sexual issues but also the health. Yes. And it also depends sa edad, Oo. di ba, ng mga estudyante, kung appropriate nga bang i-discuss ito. Amos, ano, may masasabi ka? Una sa lahat, wala kaming binanggit na about siya sa pagtatalik. Okay? Sinasabi naming sex education, isa lang yung pinupunto natin ditong pag-aaralan nila. Ang pinag-uusapan natin dito, sino ang mas appropriate na magtuturo sa kanila at saan ang environment ang dapat yung pag-aralan. Paano kung tama yung tinuro mo sa bata, pero yung mga kasama niya, sinasabi sa kanya mali? Paano kung tinuruan mo yung estudyante ng tama, pero yung mga klase niya, sinasabi sa kanya yung mali? Unless sa bahay nyo na maganda environment para ituro yung ganong bagay, yung sinasabi nyong health at hindi lang tungkol sa sex, hindi ba mas maaalalayan nyo yung anak nyo? Hindi ba pag teacher ka, pag sabi mo ng lesson, okay na. Pero pag magulang ka at magsasabi ka sa anak mo, hindi lang yan isang bagsakan. Aalalayan mo siya katulad ng pag-alalay niya sa inyo nung naglalakad pa kayo. Alright, JV, so sinasabi ni Amos, no, na hindi issue ang sex education, kundi kung sino ba qualified na magturo. And also, ilang factors na kasama dito, ang environment ng bata, di ba? Kumbaga parang hindi lahat ng estudyante, i-apply lang maayos yung sex education na tinuturo sa school. Di ba parang some of us nga kasi, hindi tinitake yung pagtuturo ng teacher ng seryoso. Di ba? Baka iniisip nila na sa pagtuturo nito, mas mag-provoke yung mga students natin. Di ba? Ayun. So what makes a teacher qualified? So, una sa lahat, hindi ako pabor sa sinabi ni Amos na wala daw maayos na relationship ang mga teachers sa mga students niya and hindi sila dapat magturo ng sex ed. Kasi unang-una sa lahat, ang mga teachers ay tumatayong pangalawang magulang ng mga estudyante, di ba? So, sa tingin ko, meron silang karapatan na magturo sa mga learners, sa mga estudyante natin ngayon. Kasi paano naman yung mga unfortunate na bata na walang mga magulang or walang mga responsableng magulang para turuan sila. Diyan na pumapasok yung mga responsibilidad ng mga teachers at ng mga school para i-address itong issue na to ng sex education sa paggamit ng proper approaches at methods ng pagtuturo. So it all starts daw sa school. Oo. So paano daw yung mga unfortunate na mga bata, paano daw silang matututo tungkol sa topic daw? Especially this is a very sensitive topic, di ba? Oo. Kasi the Philippines is very conservative. Oo. So paano daw nila matutunan yan? Ano masasabi niyo tungkol dito? According to sa Article 220 ng Philippine Constitution, the court will decide kung sino ang dapat magturo kung sakasakaling hindi ready or hindi capable ang kanilang mga magulang sa pagtuturo ng sex ed. At hindi naman namin sinasabi na walang kakayahan ang mga teachers. Ang sinasabi namin, ba't hindi ka, sabi mo nga, pangalawang magulang, ba't hindi ka pa dumiretso sa pinakamagulang mo, which is yung biological parents mo, di ba? Alright, at balikan natin ulit si Jenica. Jenica, ano masasabi ng ating mga schoolmates dyan sa audience? Ayan nga, at napakarami pa ring opinyon at mga katanungan ng ating mga schoolmates dito sa audience. Ano? Meron dito kung nagtatanong pa ulit si Ate Daniel. Ate Daniel, ano po ang course?
ABCA. CA. Ano po ang ating opinion at katanungan para sa mga debate team? Pabor po ako sa pagbabalik na pagsama ng sex education sa basic education curriculum dahil pwede itong makatulong sa paghubog ng pananaw ng mga kabataan ngayon. Ang tanong ko po para sa inyo, kung sakali pong ibalik nga, isama nga ang sex education sa basic education curriculum, hanggang saan po ba ang limitasyon ng pagturo neto? Alright. Kung isasama na daw ang sex education, hanggang saan? May mga limits ba kung ituturo sa mga estudyante? Ano masasabi ng pabor side dito? Let's start with Dave Ski. Oo, may limitasyon siya. Sapagkat di ba, yung unang pag-uusapan kasi dyan, ay hindi lang basta-basta, ika nga na sinabi ko ay sex. Kumbaga, ito ay holistic approach. Kumbaga, sa science, tinuturo sa atin yung body parts natin, di ba, biology. Pero, ang magiging saklaw lang nito ay kung paano talaga nag-iisip ang isang estudyante. Yun ang kailangan mahubog ng mga guro na ang values ng isang tao ay dapat masabi na ang sex education ay hindi patungkol sa masamang bagay. Na ang sex ay hindi masama. Ang sex ay mabuti na dapat matutunan ng bata at dapat iyon ay gawin sa tama at wastong paraan at tamang panahon. Alright, so sex, hindi naman siya a bad issue nga, di ba? Basta tinuturuan with values and morals sa mga estudyante. So may mga limit din pala. Kasi nga, of course, they're learning, di ba, JV? Yes, so kailangan lang ipaitindi sa mga bata kung ano nga ba ang tunay na ginagawa ng sex education. Yes, so it's more on educational purposes. Yung side na to, yung against sa corporal punishment, sinabi nila na magkakaroon daw ng fear sa mga kabataan. So hindi daw ito yung perfect way para magbigay ng disiplina. So ano sagot niyo dyan? Ang fear kasi, necessary siya. That's still a necessary thing. Because from fear comes out respect. May times na natatakot tayo sa magulang natin. Bakit? Kasi we value their opinion. Kaya, necessary pa rin na meron silang kahit papanong takot. We're not saying it will overrule anything. But we're saying it's still necessary. Kasi nakikita natin ngayon that too much freedom can lead to a lot of disorganization and a lot of chaos. Dahil feeling nila, free sila, they can do whatever they want, naaabuso. Now we want na maramdaman nila that they need to mitigate what they're doing. Hindi pala pwede to. Ma-realize nila from a young age na society expects things from them. Okay. Kailangan pa rin daw ng takot. Kasi from a young age nga lang daw, kailangan natututo sila na habang lumalaki Kasi sila. daw, they have too much freedom, Yes. di ba? So ano masasabi dito ni Jane? So we see that really fear is needed, but too much fear and misinterpreted fear is very detrimental for the children, lalo na hindi nila naiintindihan talaga. So we see here that, a leader leads by two ways, by fear or by love. And we see in the family na may fear nga, pero love yung nangingibabaw. Now, in the absence of the parents, the teachers are the ones who are entrusted for the children. So, sa love, mas nangingibabaw yung trust, yung respect, at hindi siya enforced lang na dahil may punishment, na dahil may pamalo or may pangungurot, dun ka susunod. Because when you have love, you're self-motivated to be your best. When you fear something, sometimes you don't want to express your opinions, or sometimes you even don't want to show what's the real you or what you really want in life. Alright. So, ngayon, since fear yung pinag-uusapan natin, gusto ko sana ibalik sa corporal punishment. Ano ba yung limitations ng fear? I-define natin tong fear na gusto ninyong ma-incorporate dito sa corporal punishment. Okay, in answer to Jane's rebuttal, parang kung mahal mo talagang isang tao, hindi mo siya hahayaan na gawin yung mga bagay na makasasama sa kanya. So, parang, therefore, we need to inculcate discipline inside our classroom. Ngayon, hindi ang corporal punishment, hindi siya katulad ng abuse. Kasi kapag sinabing corporal punishment, merong reason behind those punishments. Kapag sinabi namang abuse, it becomes irrational. Parang gusto mo lang na saktan yung bata without any particular reason at all. That is why we still need to have corporal punishment because at the end of the day, meron siya kaakibat na dahilan at kaakibat na mensahe para doon sa bata. Okay. Hester, we still have a hanging question. So yun, yung fear na sinasabi ninyo, kasi yun yung gusto nyo ma-incorporate hanggang saan lang ba itong limitasyon na to kung i-implement natin corporal punishment?
Maybe the limitations can be predetermined by the state. But right now, what we're saying is that the limitation for corporal punishment, or what is defined as corporal punishment, is too restricting. That what's happening, the teacher is merely someone who shares knowledge, hindi na morals. Kasi bawal na silang kahit anong, kahit pagpamewang bawal. Kasi that's a form of corporal punishment. We don't want that. We want our students to grow up in a society that actually appreciates them, but will also say, mali na yung ginagawa mo, hindi na tama, mapapahama ka dyan. Alright. So she's saying in those ways, we're just gonna try to inform discipline on the students, di ba? Ano masasabi ni Jessica dito? In response to John Rick's answer, kung mahal mo talaga yung isang tao, hindi mo siya hahayaang matakot sa'yo, hindi mo siya hahayaang mapalayo sa'yo. Kung mahal mo yung isang tao, kakausapin mo siya at lalapitan mo siya. Kaya nga pinupush namin yung guidance counseling eh. Kasi kapag sa guidance counseling, nalalaman at naaalala ng mga bata na, ay si teacher, handa siyang i-counsel ako. Ay si teacher, malalapitan ko siya. Ay si teacher, may explain sa akin kung ano yung maling nagawa ko, kung bakit mali, at kung ano yung ways na dapat kong gawin para maitama yung misbehavior na pinakita ko sa classroom. Okay. Ito, para malinaw sa ating mga audience, meron 2 proposals yung debaters natin. Sa anti-corporal punishment, they want to propose na yung guidance counseling palakasin. Sa pro-corporal punishment naman, gusto nilang i-amend yung corporal punishment sa mga schools. So, iba to muna natin sa inyo. Guidance counseling na lang daw para daw mas positive yung dating outcome. You know what they want to do? Gusto lang nilang i-butter up yung mga students. They want to please them and please them. But that's not how society will treat you. Now, sa mga batang to, may mga times na isa-sacrifice mo kung ano yung tingin nila dahil mas may care ka sa kanila. They will not always like their teacher because their teacher may not always agree with them. But at the end of the day, the teacher cares for them, even if they don't like the punishment they're getting. May times siguro that when we were smaller, because some of these things were still allowed, na pag kumurot yung noo ni teacher, alam mo nang may mali, I'll back off. But now na bawal na even those minuscule things, you have no gauge. How do you know that you're doing the right thing or the wrong thing? These students are being misled into different ideas. We don't want that to happen. Sometimes guidance and counseling, sasabihan lang, maglalabas ng sama ng loob, at maybe hindi na nga nangyayari kasi this is becoming a business. But once we incorporate corporal punishment, maybe our students will have a better tomorrow than what we've presented today. Okay. So, good. Binasag nila yung proposal ninyo. Ang pinaka-problema kasi sa case ng for those who are in favor of corporal punishment is that yung discipline na ginagawa nila is just, out of fear. Ngayon, sige, take into example, sa family natin. Kaya ka sumusunod sa mga parents mo na pinapalo ka every time you commit a mistake and every time you misbehave is because you're afraid of them. It's because you're afraid of the spanking that you would get. Now, ano yung magiging difference nun? Hindi siya magiging long-term. Bakit? Kasi susunod ka lang hanggat takot ka. Paano kapag mas okay ka na? Mas matalino ka na? What if you get your own what if you get your own income and you perceive yourself to be more independent than before? Hindi na magkakaroon ng lasting effect yung ginagawa nilang discipline. Now, on our case, meron kasing misconception sa guidance and counseling. It is not just, the sitting in the guidance office and whatnot. There are 2 kinds of guidance and counseling. The one is actually, yung pinaka nanineglect is actually the scaffolding or the continuous guidance and counseling given not just by the guidance counselor but also by the teachers. That is why we have the guidance and counseling subject for our Prof. Ed, right? Kasi hindi lang guidance counselors ang nagbibigay ng counseling na to. Even the teachers. So nagkakaroon ng various levels of guiding these students. Now, hindi lang siya yung traditional na pagka may problema ka, tsaka lang sila magpupunta. Kundi, it's actually a continuous guidance. Now, we see the perpetuity, and with that, we see the long-term goals actually achieved. Alright. Thank you, Rebecca. So, sinasabi ni Rebecca, wala palang long-term effects yun. Ano masasabi niyo dyan? They want a scaffolded guidance and counseling. How many students you have in a public school classroom? Almost 60 at our average. Do you think you'll be able to properly guidance and counsel these students one at a time? No. The answer is no. Now, that's why it's not logical. Yun nga simpleng facility sa loob ng classroom, electric fan, hindi mo ma-afford. Proper sahod, hindi mo ma-afford. And then maglalagay ka ng implementation ng entire guidance and counseling. Why not just make specifications na nangyayari lang sa current trend? And believe it or not, there is still an existent corporal punishment, especially in public schools, because of the absence of these facilities na sinasabi nila. What we're saying is legalize it. Bigyan mo ng bounds yung teacher para alam niya kung hanggang saan siya at kailan pwede magreklamo ang estudyante. Kesa nasa shut up sila at wala silang magawa. This is protection for both the teacher and the student.
Diba? Kasi minsan yung teacher, hindi naman niya na-intention na yung masama. Again, maganda yung intention niya. Pero dahil lang sa simpleng bagay, natatanggalan sila ng lisensya, natatanggalan ka ng magaling na guro. Dahil sa mga ganon. At yun ang gusto nating i-avoid at the end of the day. They should think about that also, the corporal punishment can have a scaffolding. Pero yung scaffolding or yung progression na tinatawag ay nasa orientation. Sabi nila, pag pinalo ka ng magulang mo, feeling mo lang matatakot ka lang, hindi. Kasi hindi tamang pagpapalo ang binigay ng magulang mo. Pag pinalo ka ng magulang mo, dapat pagkatapos nun, mag-explain sila kung bakit ka nila pinalo. And that is the kind of corporal punishment we want. Okay. Kasi first, you address the action. Nagsinungaling ka, mali agad yan. Kahit anong dahilan mo sa pagsisinungaling, mali. And then you look for the reason. Bakit? Para alam niya na, you don't do it again. Even if you think the reason is correct, then you still don't lie. So that's the kind of mentality we want. We discriminate the action because we want to correct the person. Okay, thank you so much. Ito, Hesa, may question ako sa or may sagot ba kayo doon? May sagot kayo? That's actually idealistic because 60 persons in a classroom, you can't always spank all of them. Maybe you can address authority over them. Maybe you can address authority over them by means of having loud instructions or maybe classroom management. The real essence of a teacher, as we said earlier, is that when you understand your students and when you discipline your students, hindi lang yung misbehavior dapat ang tinitignan ng students. You also see the behavior of the child. What is the problem? May mali ba akong nagagawa? It's not always right to blame the misbehavior to the child. Maybe because you did something wrong. So that's our answer to that issue. You need to be more understanding. Kasi sa mga public schools ngayon, ang main solution sa misbehavior, pagpalo na lang eh. So yung mga estudyante, nakikita mo, napapahiya, ayaw na nilang mag-aral, nagpapabantay pa sila sa magulang nila para pumasok sa mga eskwelahan. So that's the problem. So we see here that kapag mas understanding, kapag may trust sa classroom, mas ganadong pumasok ang mga bata. Okay. Ayan. So, yung status quo nga, sinasabi nila na may kulang din naman kasi yung ratio ngayon, yung student to teacher, di ba, 60. So, ang sinasabi ng kabilang grupo kanina, paano yung guidance counselor, let's say, for the whole batch? So, hundreds yung kailangan niya kausapin. But Will the there be question enough now, time yung tanong ngayon, yung mga kabataan ba ngayon, gusto kong ibigay sa grupong to, epektibo pa ba yung pakikipag-usap sa kanila? Pag kinausap mo ba yung isang estudyante na magtinu ka, titinu ba yung mga estudyante niyan, especially with all the changes? With nowadays, with the students, like effective pa just to speak to them. Enough pa ba yun? Ano masasabi mo? If we compare spanking versus speaking to them, we see that the children or the teens now are more understanding of their opinions and their own opinions. If you just spank them without their further opinions, you see there's more rebellion in that. But if you talk to them, what's the problem? What did I do wrong? What did your classmate do? Did you not understand my lesson? Kung nasagot mo yon, maybe you will adjust something in you or maybe you will do further measures to improve the learning in the classroom environment. So, yun. Okay. Alright. Thank you, Jessica. At balikan natin si JV. JV, ano masasabi mga schoolmates natin dyan? Mainit pa rin ang diskusyon dito sa ating audience side. Marami silang comments. Katulad ni Kuya, minamasahe pa ng tropa niya. Ayos. Tuloy mo lang. Dali tayo ka dali para makita ka sa camera. Yan, ayos. Love wins. Love wins. Hashtag love wins, di ba? Hindi. Joke lang. Anong pangalan natin? Ako po si John Luis Benito. From what course? Bachelor of Social Science Education. Wow! Anong masasabi mo sa ating issue for today? Marami akong realizations na yung corporal punishment, hindi natin siya pwede kahon sa isang definition. Pero na-realize ko rin na corporal punishment is subjective to time and change. So kung pag-aaralan natin yung society natin ngayon, tsaka yung history, para naging abusive na yung mga kabataan sa pagigiit ng karapatan nila, although wala namang punto tsaka wala namang malinaw at malalim na pag-arason. So para sa akin, kailangan na i-incorporate yung corporal punishment para magkaroon ng limitations, para magkaroon ng discipline, para yung mga kabataan ngayon, maunawaan nila na hindi lang kalayaan at karapatan dapat ipaglaban, kundi pati rin yung disiplina sa sarili nila para maging epektibo ang kanilang moralidad at intelektualidad. Yung pala yun. Di ba? Alright, guys. When we come back, we have more to discuss. Stay with us. Dito lamang sa Schoolmates. May pakialam ka! Bug!
Welcome back to Schoolmates. At katulad nga kanina, napag-usapan natin kung gaano kahalaga ang social media sa social awareness ng ating mga kabataan. Ito ang ilan sa mga pinadala nilang reaksyon sa ating social media. Ito ang sinabi ni Glenn Salazar Balanag. First time ko manood ng show nyo, it's very nice. I'm a secondary school teacher. Sabi naman ni Yuri Dancel, gusto ko lang po sabihin na ang inyong programa ay nakakatulong po sa mga kabataan gaya ko. Sa ganitong murang edad pa lang, ay curious na po sa mga bagay-bagay. More power and God bless po. Alright, at sabi ni Val Acebuche, salamat may ganitong programa para sa kabataan. Good job, mabuhay kayo. At ito naman ang sinabi ni Ben Francis Rances, a good alternative to mainstream primetime shows, di ba? Sabi naman ni Gerald Benitez de Los Santos II, magiging paborito ko to. Sana wag malipat ng time. Yan, tama. At sabi ni Romil Emperado, yes, the youth can discuss things that actually matter. I just learned last week about the gist of this program. It's a youth debate program. I recommend this to everyone. They have episodes every Tuesday, 8 to 9 p.m. and replays every 9:30 to 10:30 p.m. at PTV. At last but not the least, sabi naman ni Carl Patrick Ikamada sa Habon Tadeo. Yes po, I really love debates and it's nice for such shows to be instruments in voicing out the ideas of the youths which are of great significance to them and to the entire country. At syempre gustong-gusto po namin magpasalamat sa lahat ng mga schoolmates barkada na nakisali sa amin ngayong season 1. Yes, and thank you so much sa ating mga debaters at yung mga universities. Bagong season, bagong debaters, bagong mga universities na magbabanggaan ng kanilang insights and opinion sa ating schoolmates, di ba? Right, and catch us every Tuesday, 8 p.m. dito lamang sa PTV. At syempre, huwag niyo po kami kalimutan na i-like sa Facebook at Twitter account at Schoolmates, di ba? Yes. Alright guys, and with that, sa bawat usapin sa bawat issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo! Schoolmates! May pakialam ka!